Malandi kang babae ka! Galit na galit si Marie nang makita kami ni Roman na palabas ng motel. Sinabunutan niya ako at pinagsasampal. Haliparot ka! Alam mong may pamilya pero nilandi mo pa rin. Hindi ako makasagot. Hindi ko rin magawang lumaban o ipagtanggol ang sarili ko. Dahil totoo naman na ako ang mali. Kumabit kasi ako sa lalaking may asawa. Love Me Unfiltered presents Kabit ng Tatay Mo. Ako si Tanya. 22 years old lang ako noon nang makilala ko si Roman. Gwapo siya, maayos manamit, mabango. Sa unang tingin hindi mo mahahalata na 43 years old na pala siya. Naging kliyente ko siya sa bangko kung saan ako nagtatrabaho. At dahil mabait at simpatiko, mabilis na nahulog ang loob ko sa kanya. Pero wala pang isang buwan ng relasyon namin, nalaman ko na may asawa at mga anak na pala siya. Alam kong mali, kaya pinilit kong umiwas. Kaso, huli na ang lahat. Hulog na ako kay Roman at pakiramdam ko nun, mababaliw ako kapag iniwan niya ako. Wag na lang kaya tayo umuwi, sabi ni Roman habang magkatabi kami sa kama. Kung pwede lang kaso hahanapin ka ng asawa mo, sagot ko. Hayaan mo babe, ilang buwan na lang, magsasama na rin tayo ng malaya. Hihiwalayan ko na si Marie. At tulad ng karamihan sa mga babaeng tanga sa pag-ibig, naniwala ako sa sinabi ni Roman. Kahit masakit, pinilit kong makontento sa kung ano lang yung oras at atensyon na kaya niyang ibigay. Tinanggap ko sa sarili ko na kabit lang ako, kaya wala akong karapatan na magreklamo. Hanggang sa dumating na yung araw na kinatatakutan ko. Nahuli kami ng asawa niya. Malandi kang babae ka! Galit na galit si Marie nang makita kami ni Roman na palabas ng motel. Sinabunutan niya ako at pinagsasampal. Haliparot ka! Alam mong may pamilya pero nilandi mo pa rin. Hindi ako makasagot. Hindi ko rin magawang lumaban o ipagtanggol ang sarili ko. Dahil totoo naman na ako ang mali. Kumabit kasi ako sa lalaking may asawa. Dahil sa sobrang kahihiyan, ako na mismo ang nakipaghiwalay kay Roman. Umuwi ako sa probinsya namin at doon pinilit kong magsimula muli. Makalipas ang 5 taon, bumalik ako sa Maynila para subukan ulit na maghanap ng magandang trabaho. Doon ko naman nakilala si Gabriel. 1 taon lang ang agwat namin. Mabait siya, maalaga, at sa unang beses sa buhay ko, naranasan kong mahalin ng tama. Happy anniversary, hon. I love you. Sabi ni Gabriel sabay halik sa mga labi ko. I love you too, hon. Han, total 1 taon na tayo. Pwede na ba kitang ipakilala kay na mama? Oo naman, Han. Excited na nga rin ako makilala sila. Nakangiting sagot ko. Kinabukasan, sinundo ako ni Gabriel para mag-dinner sa bahay nila, kasama ang parents niya. Habang nasa kotse kami, excited siyang nagkukwento. Alam mo ba, Han? Feeling ko magkakasundo kayo agad ni Mama. Sobrang bait kasi nun Talaga, Han? Sana nga. Yung papa mo kaya, tingin mo magugustuhan niya ako? Biglang tumahimik si Gabriel
at nakita kong nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Okay ka lang, Han? Sorry, Han. Ang totoo kasi, hindi kami okay ng papa ko. Pumayag lang ako na sumama siya ngayon dahil nakiusap si mama. Pero bakit? May nagawa ba siya? Biglang humigpit ang hawak niya sa manibela. Kasi may kabit dati si papa. Muntik pa nga silang maghiwalay nun ni mama eh. Pero sadyang mabait si mama at pinatawad pa rin siya. Alam mo, Han, muntik nang masira yung pamilya namin dahil dun sa kabit ni papa. Dahil sa kanya na-depress si mama. Tapos yung bunso kong kapatid naman, naglayas. Kaya halos mapatay ko si papa nun sa sobrang galit. Tahimik lang ako na tumango. Pero ang totoo, para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga narinig ko. Pagdating namin sa bahay nila, agad akong inalalayan ni Gabriel papunta sa dining area. Pero halos mabuwal ako sa pagkakatayo nang makita ko ang lalaking sumalubong sa amin. Si Roman. Sa isang iglap, parang nawala lahat ng hangin sa dibdib ko at biglang hindi ako makahinga. Anong ginagawa mo rito? Roman? Anong ibig sabihin nito? Gulat na napatingin kami ni Gabriel kay Marie. Ma, this is Tanya, girlfriend ko po. Palayasin mo yung babaeng yan sa pamamahay ko! Galit na sabi ni Marie. Ma, ano ba? Anong nangyayari? Malandi ka? Pati ba naman anak ko? Lumayas ka rito! Tinulak ako ni Marie pero hinarangan siya ni Gabriel. Ma! Ano ba? Bakit mo sinasaktan ng girlfriend ko? Girlfriend? Eh yan yung kabit ng papa mo. Yang babaeng yan ang sumira sa pamilya natin. Palayasin mo yan dito. Pa, totoo ba? Siya ba yung kabit mo? Tanong ni Gabriel. Pero hindi sumagot si Roman. Lumingon sa akin si Gabriel at kitang-kita ko sa mata niya ang magkahalong gulat at pagkalito. Please, tell me hindi ikaw yun. Hindi ako nakakibo at umiiyak na napaluhod na lang ako sa harap ni Gabriel. Sorry, Han. King ina naman, Tanya! Hinawakan ako sa balikat ni Gabriel at saka itinayo. Umalis ka na. Gabriel, magpapaliwanag ako. Umalis ka na, Tanya. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Pagkasabi nun, tinalikuran na ako ni Gabriel. Yun na rin yung huling beses na nakita ko siya. Dahil hindi na niya ako kinausap pagkatapos nun. Gustuhin ko mang magmakaawa at humingi ng tawad sa kanya. Hindi ko na nagawa dahil alam kong sobra ko siyang nasaktan. Akala ko pagkatapos ng ilang taon makakabangon akong muli. Pero may mga kasalanan pala na kahit anong tagal na ang lumipas, babalik at babalik pa rin para singilin ka. At kahit ilang beses mong pagsisihan, habang buhay mo pa rin itong pagbabayaran.